napakabuti po ng ating Diyos na buhay. Pagkat na tayo muli sa gabing ito na tayo po'y nagtipon-tipon sa dakilang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ang Diyos natin noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos nating hinihintay na dumating. Amen? Amen! Napakabuti po niya pagkat tayo po'y binigyan niya muli ng pagkakataon na magsama-sama sa kanyang dakilang gawain. Purihin po ang Diyos na buhay. Palakpakan po natin siya. Hallelujah! Salamat po, Panginoon, pagkat kami po ay nariritong lahat, malakas, malusog. Amen? Amen. Sa pagbati din po sa lahat ng mga nanonood via Facebook Live, sa lagi po na nag-aabang ng aming gawain. Sa Diyos po ang papuri. Pagpalain po kayo sa inyong pong panonood at sa pagkikinig ng banal na salita ng ating Panginoon. Matamasa nawa ng lahat ang kagalakan at pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen! Sabik na po ba kayo sa presensya ng ating Diyos sa buhay? Amen! Hallelujah! Lagi nating maranasan ang banal na presensya ng ating Panginoon basta tayo po'y nananatili sa Kanya. Amen? Amen! Hallelujah! Tayo po'y magsisimula na. Inaanyahan ko po ang worship team. Hallelujah! Handa po bang lahat sa pagpuri sa ating Diyos na buhay? Amen! Awitan po natin siya nagbukal sa ating mga puso. Galang po natin ang Lord, inanyayahan ka po namin, Panginoon, sa gabi nito. Nawa po, Diyos, pakapuspusin niyo po ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Narapat ka, Diyos, na awitan ng bawat isa, O God. Bilang isa o papapunta sa ating Diyos at pagsambang nila tayo. Sing praises, Lord. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Ika'y aawitan ko. Oh Diyos, papuri sa iyo. Oh Diyos, dakilang ngalan mo, karapat-dapat purihin. Ay aawitan ko. Oh Diyos, papuri sa iyo. Oh Diyos, dakilang ngalan mo'y karapat-dapat purihin. Ay aawitan ko. Oh Diyos, papuri sa iyo. Oh Diyos, dakilang ngalan mo, karapat-dapat purihin. Mababahiya sa kinalayahan ko, ay aawitan ko. Oh
Maraming salamat po na kami po muling nagkatipon-tipon naman. Nawa po magabayan niyo pang bawat isa sa amin. Nawa po mapagpalain niyo pang dumalo sa lang sa aming gawain sa oras na ito, Ama. Binabawalan po namin ang gawa ng Diablo ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Ito po'y nawa magtagumpay, Ama. Nawa po Hallelujah! Napakasarap pong maranasan ang banal na presensya ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Roma 15, Roma chapter 15 verse 5, Ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay na may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus. Upang sa gayon ang ating minamahal na prophetess o si Binariam Bunasa dyan po sa IPRM Ifugao at ang lahat ng kanyang mga kasama sa lahat ng sangay ng IPR Ministry, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Naway makamtan ng lahat ang kalwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Handa na po ba ang lahat? Sabik na po ba sa salita ng Diyos? Na nagbibigay buhay? Lahat na po ba nauuhaw? Lahat na po ba nagugutom? Amen. Hallelujah. Mabusog po nawa tayong lahat ng banal na salita ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ganyan na po natin ang ating lingkod. Nandito po tayo sa ating prayer meeting, midweek service. Now po ay bigyan po natin ng tuon ang bawat salita na ating mapapakinggan ngayong gabi. Makinig ang may pandinig. Amen po ba? Amen. Makinig ang may pandinig. Amen. Amen. Makinig ang may pandinig. Amen. Amen. Hallelujah. Inayan ko po ang ating likod. Apostle Mark Angelo Yanday Corneo. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Sa buhay po natin. Makakaupo na po tayo. Okay. Kunti pa. Kunti pa. Ano pa? Praise. Hallelujah. 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 Okay. Amen. Magandang gabi sa ating lahat. Amen. Amen po ba? Lalo higit sa ating Diyos na buhay. Amen. Sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi rin sa ating mahal na propeta o si Binariam Bonanza sa lugar po ng Ifugao at sa ating Senior Pastor Francis, Amen. Senior Pastor Francis Riam Bonanza sa lugar po ng Ordaneta. Magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng sangay ng IPRM, magandang gabi po at magandang oras sa ibang bansa. Amen. Kung hindi po dyan gabi, magandang oras po sa inyo. IPRM International. Hallelujah. Samahan po ninyo ako na magbuklat sa aklat ng 1 John 3. Okay. Tayo po ay patuloy na nag-aaral, patuloy na tinuturuan. After po nating mabautismuhan sa tubig, tayo po ay tinuturuan na mamuhay bilang isang Kristiyano. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Amen. At darating pong panahon na yung mga baguhan, babautismuhan po kayo sa Espiritu Santo. Amen po. Amen. Babautismuhan kayo sa Espiritu Santo, tatanggap kayo ng mga kaloob na dati hindi nyo nararanasan. Ngayon, ay makakatanggap kayo ng mga spiritual gift. Amen. Na mahirap siyang paliwanag kapag hindi ka pa spiritual na tao. Amen. Kaya po tayo tinuturuan para mag-level up ang ating pananampalataya, pumasok tayo sa ibang level ng Amen. pananampalataya. Hindi po tayo habang buhay ay baby Christian na tinatawag. Kundi tayo na po yung nagagamit na mga ngaral na rin, kaya tayo nang nagagamit. Nandiyan na po kayo. 1 John 3, verse 24. Bang Diyos na banal dakila sa lahat. Muli po ako po'y nagpapakumbaba. Naniniwala po ako na kayo po
ang magtuturo ngayon sa pamamagitan ng aking mga labi, sapagkat ito po inyong babasbasan. Wala po akong magagawa kung kayo po hiwalay sa akin. Wala po akong may tuturo kung hindi niyo po ako bubuhusan ng karunungan na nagmumula po sa inyo. Kaya dalangin ko po ang inyong karunungan ay ibigay niyo po sa akin ngayon. Hallelujah. Kung sa gayon ay maaturuan ko ng maayos sa mga taong ipagkatiwala niyo po sa akin. Amang Diyos, hindi po ako nagkitiwala sa sarili kong karunungan. Lagi po ako nagkitiwala sa inyo, sapagkat kung sa inyo po manggaling ang karunungan na aking tuturo, ito po yung makakapagpabago ng mga taong ito. Hallelujah. At marami pa kung kayong mga kaluluwa na ipapadala dito. Hallelujah, na ipagkakatiwala, sapagkat ang mga ibang kaluluwa ay naghahanap ng liwanag. Amen. Amang Diyos, dalangin ko na bigyan niyo po kami ng liwanag sa iglesia nito. Ang sa gayon ay makuha ang pansin ng mga taong naghahanap ng liwanag. Amen. Hallelujah. Amang Diyos, yung mga makikinig, tagapakinig sa gabing ito, dalangin ko po, palambutin niyo po ang kanilang puso, ang kanilang isip ay ihanda po ninyo. Sa gayon, madali po itong mataniman ng inyong banal na salita. At ito po ay tutubo, mag-uugat, tutubo, at mamumunga. O Diyos, ito po ay magdiliwanag sa buhay ng mga taong nakapakinig dito. Amen. Amang Diyos, dinadalangin ko na ang mga kanilang mapapakinggan ay hindi na maagaw ng diablo sa Satanas, Amen. kailan pa man. Amen. Hallelujah. Ito po ay tunay na may ukit, may tatak. Ito po ay kanilang tunay na masunod. Amen. Hallelujah. Salamat po. Ito po ang aking dalangin. At nagkakaisa po namin panalangin sa makapangyarihang pangalan ng anak niyo pong si Yeshua. Amen. Hallelujah. Sound check. Ang boses po natin, ang sound natin ay hindi nakakabulahaw. Amen. Amen po ba? Okay. 1 John 3, verse 24. Okay. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos. Amen po ba? Ulitin ko po. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos. At nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Amen po ba? Amen. Sabi po sa John 15, kapag hindi kayo nanatili sa Panginoong Hesus, hindi tayo makakapamunga. Amen. Amen po ba? Amen. Ngayon, narinig po natin ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Nakuha po natin, guys, kung ikaw yung Kristiyano na hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, baka hindi mo na mamalayan, wala ka na sa Diyos. Amin po ba? Nasa church ka lang, pero hindi ka sumusunod sa Diyos. Iba po yung nananatili sa church at nananatili sa Diyos. Amin po ba? Baka nakalimutan natin yung talinghaga na yung isang Panginoon ay nagkasik ng binhi. Amin po. Nagkasik siya ng binhi. Tapos kinagabihan, merong sumalisi. Nagasik din ng ibang binhi, masamang binhi. Amen. Amen po. Ngayon, nagtaka yung mga alagad. Panginoon, bakit merong nakahalo? Di ba't mabuting binhi lang ang inyong inihasik? Bakit may mga masamang damo? Panginoon, bubunutin po ba namin? Sabi ng Panginoon, wag. Kasi madadamay yung mabubuti. Hayaan lang natin kapwa sila lumaki. At kapag sa pag-aani, ihiwalay na lang. Ayan. Nakuha po ninyo. Ngayon sa church po, nandyan po halo. May tunay at may hindi tunay. Amen po ba? Ngayon, bakit tayo tinuturuan ng Word of God? Para maging tunay po tayo. Amen po. Kapag napapakinggan natin yung Word of God, dati tayo baking Kristiyano, kapag ginawa mo yan, Word of God na napapakinggan mo,
nagiging tunay ka. Bakit? Ulitin natin, ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos. Amen po ba? Amen. Ngayon, kapag napakinggan mo ang salita ng Diyos, tinig ng Diyos, hallelujah, mostly mapapakinggan mo yan sa mga ngaral ng Diyos, mga ngaral ni Kristo. Amen po ba? At kapag napakinggan mo yan, sinagawa mo yan, nananatili ka sa Diyos. Pero kung ikaw yung tao na nakikinig ka lang, hindi mo ginagawa, ikaw yung tinutukoy ni Kristo dun sa nagtayo ng buhangin, nagtayo ng bahay sa buhanginan. Hindi ka matalino tao. Amen po ba? Sa Diyos, ang matalino sa Kanya, yung mga nakikinig at sumusunod sa Kanyang utos. Ngayon, kapag nakikita niya yung tao na yun, nakikinig sa Kanyang salita at sumusunod, pinapanatili niya yung nakakonekta sa Kanya. Amen po ba? Eh kapag nakikita rin naman niya yung tao, ang tagal ng tagapakinig, hindi naman sumusunod, pinuputol niya. Babalik lang po tayo sa John 15. Magkakakonekta po yan. John 15, pinuputol ng Diyos yung mga sangang hindi namumunga. Ibig sabihin, hindi namumunga ng mabubuting ugali. Ganyan. Dahil hindi nga namumunga ng mabuting ugali, hindi rin mamumunga ng kaluluwa. Kasi wala naman siyang mapapaniwala eh. Uy, halika dito. At makapagbago ka, tapos tinignan ka, hindi ka naman nakapagbago. Mapapaniwala. Amen. Amin po ba? Tapos susunod dyan, baptism of the Holy Spirit. Kailangan mong tanggapin ang banal na Santong Espiritu. At yung banal na Santong Espiritu yun, kailangan manatili yun sa'yo. Amen. Amin po ba? Amen. Amen po. Amen. At kapag nananatili sa iyo yung banal na Santong Espiritu na yan, tuloy-tuloy ang pagbabago. Kasi i-guide ka niyan sa tama. Amen. Malabong i-guide ka niyan sa mali. Kailangan kung ano yung naitanim sa iyo na Espiritu. Hindi Espiritu ng sanlibutan ang tinanggap natin, kundi Espiritu ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Kung Espiritu ng sanlibutan ang naitanim sa atin, makasanlibutan pa rin ang gawa po natin. Amen po ba? Pero kung Espiritu ng Diyos ang naitanim sa atin, sa iyo, mag-uumapaw yan. Amen. Makikita yan. Magliliwanag yan sa iyo. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Hindi po tayo gumagawa ng kabutihan para maligtas. Kundi, nakakagawa tayo ng kabutihan kasi ligtas na tayo. Kasi nakapasok na sa atin ang banal na Santong Espiritu. Amen. Amen po ba? Ngayon, kung hindi ka makagawa ng kabutihan, parang hirap na hirap ka, baka, tanongin natin sa sarili natin, baka hindi pa nga nakapasok. Nakuha po natin, baka hindi pa nakapasok. Pero hindi pa po huli ang lahat. Amen po, hindi pa huli ang lahat. Gusto mong manatili sa Diyos, sumunod ka sa Kanyang utos. Amen po ba? Pag nakita niya yan, ikaw yung taong nagsusumikap, isusugo niya sa iyo ang banal na Santong Espiritu para tulungan ka. Amen. Kasi hindi, malabong isugo ng Diyos yung banal na Santong Espiritu sa isang taong hindi naman talaga ninyo ang banal na Santong Espiritu. Amen po ba? Amen. Naunawaan na po ba yan? Kailangan tayo po mga Kristiyano, alam na alam po natin yan, yung pagkakasunod-sunod. Amen po ba? At kapag tinanggap mo ng banal na Santong Espiritu, magdidesisyon siya kung anong kaloob ang ibibigay niya sa iyo. Amen. Speaking tongue, magpaliwanag ng iba't ibang wika, mapanaginipin, Amen. matulungin, pagkakawang gawa. Amen. Basa po kayo ng Bible. Korinto. Yan, makikita nyo yan. Lahat yan. Kahit sa Roma, mababasa ninyo mga kaloob ng banal na Santong Espiritu. Huwag po tayong manatiling mangmang sa salita ng Diyos. O kulang sa kaalaman salita ng Diyos. Lamang po ang may alam. Amen. Amen po. Kapag may alam ka, malabo kang maligaw, mapahamak. Hindi ka mapapasama. Amen. Kaya lang naman nakakagawa ng masama, madalas ang tao kasi hindi naman niya talaga alam yung tama. Amen. Ngayon, kapag alam mo yung tama, matigas na yung ulo mo. Kapag alam mo na yung tama, hindi mo pa ginawa, matigas na yung ulo mo. Amen. Pero kapag alam mo yung tama, ginawa mo pa,
sa harapan ng Diyos, ikaw yung taong marunong, Amen. matalino. Amen. Amen po ba? Ikaw yung taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Amen. Sino yung bato na yun? Si Kristo po. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya itong iglesia na ito, glory to God. Laging glory to God. Tayo po ay nagsusumikap makaalam ng turo ni Kristo. Amen. Talagang sinasaliksik natin ang katuruan ni Kristo. Amen. Amen po ba? Amen. Maaaring meron pa tayong hindi alam, pero inaalam natin. Amen. Patuloy po tayo sa pagkatuto. Amen. Amen po ba? Tinutulungan tayo ng banal na Santong Espiritu. Amen po. Amen. Binuudyokan niya tayong mag-aral pa kayo, mag-aral. Siya sa atin ninyo. Maging malalim pa kayo. Amen. Amen po ba? Amen. Maging katulad po tayo ni Apostol Pablo na mamamatay na lang siya. Bukas, mamamatay na lang. Nagpapakuha pa ng kanyang mga libro. Nakuha po ninyo? Amen. Walang tigil sa pagkatuto. Kasi pinapahalagaan mo ang karunungan. Katulad kanina, yung mga kabataan kanina, pinaturo ko sa kanila yung glory to God. Pinaturo ko sa kanila yung kahalagahan ng karunungan. Kawikaan, chapter 2. Ang kahalagahan ng karunungan. Amen. Amen po ba? Kapag hindi mo pinahalagaan ng karunungan, delikado ka. Amen. Alam niyo po ba yung karunungan? Si Kristo po yun. Amen. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Gawa. Roma 6:22. Okay? Nung hindi pa tayo nagsisisi, makinig po may panlig, nung hindi pa po tayo po yung taong hindi pa nagsisisi, tayo po'y alipin pa ng kasalanan. Amen po ba? Nagpapaalipin pa tayo sa kasalanan. Pero nung nagsisi tayo, ito po yun. Nung alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Kasi balaktot pa po tayo eh. Amen. Lahat ng gawain natin kabalaktutan. Kapuktutan. Amen po ba? Nung hindi pa tayo nagsisi. Amen po, kaya tayo nag-aaral para maituwid pa lalo. Amen. Amen po ba? Para matanggal lalo yung mga ugaling hindi karapat-dapat sa isang Kristiyano. Amen. Amen po. Amen. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Verse 21. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon? Yung alipin pa tayo ng kasalanan, anong napala natin sa mga bagay na iyon? Na ikinahihiya ninyo ngayon? Ang tanong, pinakahiya mo ba yung dati mong pagkatao noon? O ipinagmamalaki mo pa? Nakakaubos ka ng isang case ng Red Bulls, nakakaubos ka ng 2 Miguelito, o kung ikaw ay guwapings, nakakailang babae ka, pinagmamalaki mo ba yan? Kung ikaw ay totoong Kristiyano, ikinakahiya mo na yan yung dati mong pagkatao. Amen. Amen po. Hindi mo na yan pinagmamalaki, kundi pinagsisisihan mong nagawa mo iyon. Amen. Amen po. Ang totoong Kristiyano, kinakahiya mo na yung dati mong masamang ugali. Hindi mo hindi katulad nung nandun pa tayo, proud na proud tayong ginagawa natin yun. Amen po ba? At ang sabi, ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon? Di ba? Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon? Na ikinahihiya ninyo ngayon? Tanong mo nga, kinakahiya mo ba yung dati mong pagkatao? Andyan pa rin siya. Mahal mo pa ba rin yung dati mo? Hindi na. Hindi na. Kahit hindi mo sabing, hindi mo siya kinakaya kung ginagawa mo pa. Amen. Ako pa ninyo. Kapag sinabi mo ikinakahiya mo na siya, ibig sabihin, hindi mo na siya ginagawa. Amen. Ayoko nang gawin kasi nakakaya. Eh kung ginagawa mo pa, ano ka baligtaran kinakaya? Proud ka pa na ginagawa mo yun. Amen. Nakapanin niya. Minsan pa lang eh, parang
padaliin mo lang maunawaan yung salita ng Diyos. Huwag mo siyang palalimin, pababawin mo lang. Amen. Amen po ba? Kaya nga magandang may nagpapaliwanag. Glory to God. Amen. Kapag kinakahiya mo yung dati mong pagkatao, ibig sabihin, hindi mo na ginagawa. Eh kung ginagawa mo, proud ka talaga. Amen po. Ha? Ito talaga ako eh. Amen po. Ito talaga ako eh. Oh, hindi mo siya kinakaya talaga. Eh ang sabi dito, kinakahiya po natin. Amen po. Kaya dapat humantong sa tayo sa level na yung mga dati nating gawain na masama, hindi tayo proud, kundi kinakaya natin. Ibig sabihin, hindi na po natin ginagawa. Amen po ba? Kasi nakakahiya ngang gawin Amen. bilang isang Kristiyano. Amen po. Hindi na natin ginagawa yung dati nating mga gawain mali kasi nga nakakahiyang gawin bilang isang Kristiyano. Eh, ginagawa mo. Natatawag natin na sarili natin Kristiyano tayo tapos ginagawa mo pa rin. Ibig sabihin, hindi mo naman talaga kinakahiya. Amen po. Okay. Anong napala ninyo sa mga bagay na iyon na kinahiya ninyo ngayon? Kamatayan ang ibinubunga ng mga iyon. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapag gumagawa ka ng kasalanan, nagbubunga iyon ng kamatayan. Hindi agad-agad. Nakuha po ninyo kasi may kasalanan hindi umahantong sa kamatayan. Pero kapag diniretsyo mo yan, lumala yung sakit mo sa kasalanan, nagbubunga yan ng pagtalikod. Nagbubunga yan ng kawalan ng pananampalataya. Sin of unbelief. Amin po sa English, sin of unbelief. Kapag hindi ka na naniwala sa Diyos, malabo ka nang makasunod ka. Hindi ka nga naniniwala eh. Kahit basa ka ng Bible, pero yung nabasa mo, hindi mo pinaniniwalaan, malabo mo yung sundin. Amen. At yan ang kasalanan na ikamamatay ng spiritual mo. Amen. Kaya nga, maliit pa lang yung kasalanan, putulin mo na. Amen po. Amen. Kapag alam mo sa sarili mo, may nagagawa kang maliit na kasalanan, huwag mong ituring na maliit yan. Amen. Diyan nagsisimula ang malaki sa maliit na yan. Kaya nga napakahalaga sa Diyos ang salitang kabanalan. Amen po ba? Amen. Napakahalaga sa Diyos ang salitang kabanalan. Kapag alam mo na yung ginagawa mong bagay na yun is parang simple lang, pero doon magsisimula yung malaking kasalanan, putulin mo na. Amen po. Alam mo sa sarili mo kung ano yung kahinaan mo. Amen po. Tayo mismo ang nakakakilala sa sarili natin. Amen. Kaya dapat alam natin kung saan nagsisimula yung kasalanan natin. Kahit nasabihin mo, parang ang lit-lit lang yan, putulin mo yun. Kasi yun yung maliit na yun, pwedeng lumaki at pwedeng maging pintuan ni Satanas para makapasok sa iyo. Amen po ba? At na itatanim, tumatalbog na lang. Ba't tumatalbog? Ang tigas. Dapat ikaw yung tao na malambot. Amen po. Amen. Subukan nyo magtanim sa matigas na lupa, yung siksik. Maibaon nyo kaya. Anong gustong-gustong ng binhi? Lahat ng uri ng binhi, anong gustong-gusto nila? Di ba? Kailangan mabukhag yung lupa. Tapos yung binhi, kapag doon na itanim, nabasa siya, bumitak siya, tumubo siya, yung malit na ugat na lalabas sa kanya, ang dali niyang tumusok dun sa lupa na buwaghag. Amen po, kung siksik na siksik yung lupa, nahihirapan yung ugat, yung binhi. Amen po ba? Tayong tao, kung ganun, ang tigas-tigas na natin. Yung salita ng Diyos, binhi. Amen po ba? Amen. Tinatanim sa'yo, ang tigas mo, ang hirap makapenetrate. Amen po. Amen. Kaya siya sa atin po natin yung sarili natin, magsisi tayo ng totoo para lumambot tayo. Amen. Para yung Word of God hindi tumatalbog sa atin. Pag napakinggan natin, pinaniniwalaan natin, at kapag
Pinaniniwalaan, ibig sabihin ginagawa. Amen. Sabi ko kayo nini, maligo ka para mabango ka. Hindi naman siya naniwala na nakakapagpabango ang pagligo. Hindi niya gagawain. Nakuha po ninyo? Bili ka ng ganitong sabon para puputi ka. Hindi ka naman naniwala na nakaputi yung ganong sabon. Hindi mo talaga bibilin. Pero kapag naniwala ka, bibilin mo. Amen. Kaya, yung salitang paniniwala, nakikita sa aksyon. Kung totoong naniniwala ka, makikita mo sa aksyon. Amen. Kapag kasi sinabi mong naniniwala ka, hindi mo ginawa, sinungaling ka. Amen po. Amen. Opo, pastor, naniniwala po ako. Pero pag pinanood mo, hindi naman ginawa, walang pananampalataya. Amen. Ganon din ang Diyos kapag nakita niya ang tao. Laging amen ng amen. Pag narinig niya ang salita ng Diyos, amen. Siya pinakamalakas mag-amen. Pero paglabas ng bahay panambahan, paglabas ng Bible study, paglabas ng mga pagtitipon spiritual, kinakain niya yung salitang amen. Kasi inaamin niya lang na hindi siya nakakasunod. Amen. Yung pala, inaamin niya lang. Inaamin ko eh. Sapat ang salitang pag-amin. Inaamin ko po, may pagkukulang ko. Inaamin ko. Tapos sunod na makausap mo, gano'n na naman. Inaamin ko, inaamin ko, inaamin ko. Walang katapusan na pag-amin. Nakatagpo na po ba kayo ng ganyang tao? Amen. Inaamin ko na mahina ako. Susunod na naman, inaamin po na mahina. Susunod. Hindi po sapat ang salitang pag-amin. Dapat pag inamin mo, aksyonan mo. Amin po. Pag inamin mo na ikaw ay sinungaling, dapat aksyonan mo, makatakas ka sa pagsisinungaling. Pag inamin mo na ikaw ay magnanakaw, dapat aksyonan mo na makatakas ka sa pagnanakaw. Pag inamin mo na ikaw ay masama ang ugali mo, dapat makatakas ka doon. Hindi yung tuwing kakausapin ka, inaamin ko po na talagang gano'n ako. Inaamin ko. Ano kang klaseng Kristiyano? Na-stagnant ka na Kristiyano. Wala kang pagbabago. Ibig sabihin walang spiritual growth. Ang isang Kristiyano na may spiritual growth, yung inamin niyang kasalanan, ngayon, next week, wala na yun. Next month, wala na yun. Next year, wala na yun. Hindi yung inaamin mo lang inaamin, minahal mo na. Amen po. Kaya nga, pag inamin mo, nakasalanan mo yun, tanggalin mo. Amen po. Para magkaroon ng spiritual growth. Umabanti tayo. Amen po. Mamalayan ninyo, sa pag-abante ninyo, nakatayo na rin kayo dito. Ang dami na ninyong naituturo. Hindi nagatas yung pinakain sa inyo, kundi matindi na. Talagang nakakasakit na ng damdamin. At kapag ikaw ay matured na Kristiyano, kapag masasakit, correction, rebuke, yung naririnig mo, hindi ka talaga masasaktan, magpapasalamat ka pa. Kasi, salamat pastor, mahal mo talaga ako. Hindi mo hinahayaan na mali ako. Huwag kayong humanap ng pastor na hindi kayo itatama. Hindi makakaakay ang bulag sa kapwa bulag. Amen. Amin po ba? Paano kanyang matatama? Hindi nga niya alam yung tama. Nakuha po ninyo? Kaya humanap kayo ng pastor na talagang pag nakita kayong may mali kayo, kakausapin kayo. Masaktan man kayo o hindi, nagawa niya yung trabaho niya na maiparating sa iyo na mali ka, brother, mali ka, sister. Amen. Hindi siya duwag na pastor. Amen po ba? Amen po. Hindi ka mahal ng pastor mo kapag hindi ka itinatama. Umaaring nung una itinatama ka, matigas ka. Ngayon, humantong sa ang Diyos, gano'n na ugali eh. Nung nakita niyang matigas ang ulo ng mga Israelita, ang tagal niyang nanahimik sa Israel. Magbasa po kayo ng Bible. Amen.
Ang tagal niya nanahimik sa Israel. Hindi niya para bang bahala na kayo. Ayaw naman ninyong makinig eh. Kahit kayo naman na tao, tayong tao. Kapag may kinakausap tayo, ayaw makinig. Kumahantong sa ayaw mo naman ng pakinggan. Di po ba? Magkita-kita na. Ang sabi ng Diyos, sige, ayaw mo makinig. Kita-kits lang tayo sa paghuhukom. Di ba? Sino ang talo? Sino ang talo kapag nanahimik ng Diyos sa atin? Tayo po ang talo. Sino ang talo kapag nanahimik na sa iyo ang pastor mo? Ayaw mo nang makinig. Hahanap na ako ng ibang makikinig sa akin. Diba? Sabi ng Diyos, kung walang sasamba sa akin, gagawa ko na. Kahit yung bato, kaya kong pasambahin sa akin. Amin po ba, hindi magtsatsaga ang Diyos sa taong ayaw naman talagang makinig sa Kanya. Ayaw sumunod sa Kanya. Hahanap siya. Amen po ba? Amen. Pero hanggat buhay ka ngayon, ibinibigyan ka niya ng pagkakataon na magsisi. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin, kapag buhay ka pa ngayon, mahal ka pa rin ng Diyos. Amen po ba? Yung pagmamahal ng Diyos, yung buhay mo ngayon, igamitin mo na puhunan para tumalikod pa sa kasalanan. Kasi kapag namatay ka na, nakamatayan mo yung kasalanan na minamahal mo, delikado. Kasi hatulan tayo ayon sa ating mga gawa. Amen po ba? At kabaliktaran, gagantipalaan ka naman ayon sa iyong mga gawa din. Saan po ang gusto natin? Paulit-ulit na pong tinuturo ni Pastor Yan. Para magising po tayo. Ano ba talaga ang gusto natin? Mahatulan ng kamatayan, yung habang buhay na spiritual death, yung habang buhay na disconnect ka sa dyan. Nakarinig na ba kayong gano'n? Mahayo kayo, evangelist kayo, anong mapapalayo dyan? Gutom. Walang sahod. Anong mapapalaan ninyo dyan? Di ba? May mga ganyan eh. Naririnig tayo. Amen. Anong mapapalaan dyan? Kung nag-aral ka mabuti, nagkaroon ka ng trabaho, ganda ng sahod mo ngayon. Eh, yung ginagawa mo, pastor. Tapos nakita yung Bible. Pang grade 1 lang yung Bible na yun. Ano mapapalanan niyo dyan? Hindi nila alam ang kahalagahan. Temporal ba yan o eternity? Yan dapat ang pinagandaan natin. Nang mas lalo, baka ma-misinterpret ako ng mga nakikinig, lalo ng mga nasa likod ng camera. Mahalaga naman po yung ginagawa natin. Pero wag nating ipagpalit yung mas lalong mahalaga. Amen. Amin po. Amen. Yung negosyo natin, pag-aaral natin, o kung ano pa yan na pinagkakaban. Pag yan ang mas lalong naging mahalaga kaysa sa Diyos, delikado po. Amen. Amen po. Amen. Pag ipinalit mo yan, yung mga ginagawa mo yan, negosyo, kunyan, negosyo, mas na number 1 mo na yung negosyo kaysa sa Diyos. Sino na ang Diyos mo? Di ba ang number 1 ang Diyos? Amen. Tapos ngayon, negosyo mo ang number 1. Sino na ang Diyos mo ngayon? Amen po. Kaya tama. Boy pa po ba kayo? Amen. Ayan, nakapatay na. Kaya po tayo aral ng aral para may matutunan, may sagawa. Amen. Amen po ba? Amen. Magliwanag po tayo na Kristiyano. Hindi po tayo madilim na Kristiyano. Nakapag tinitigan tayo ng isang tao, natitisod sa atin kasi tayo yung Kristiyano hindi nagliliwanag. Pero kapag nakita tayo ng isang tao na hindi mananampalataya, amin po ba? Amen. O nakita tayo ng kapwa nating mananampalataya. Ayan, nakita ka, nagliliwanag ka na Kristiyano. Makakasabi sila na, praise God, glory to God. Nakita may hawak ng Bible. Tapos nakita ka rin sa mga gawain hindi maganda. Tayo pa po nagiging kasiraan ng Ebanghelyo. Amen. Eh nakita kang may Bible na hawak. Tapos nakita ang panay ang Bible study, panay ang hayo mo. Tapos nakita ang
nakikita talaga sa iyo ang pagsasagawa, tunay na pagsasagawa. Amen. Pero ulitin ko, hindi lahat na-appreciate yun. Amen. May mga tao talagang maibigin sa dilim. Amen. Kahit nakikita nila, may hawak ang Bible, nakikita rin nila yung paghawak ko ng Bible, nagbubunga ng mabuting gawa. May mga tao talagang hindi pa rin na-appreciate yun. Kasi iba talaga ang pananaw nila dito sa mundo. Amen. Amen po. Amen. Pero may mga taong pag nakita may Bible ka, tapos nakita magandang epekto sa'yo ng Bible, napapahalagahan nila. Amen. Amen po. Amen. Hindi po lahat ng tao ay mapiplease natin. Amen po ba? May mga taong mag-a-appreciate Amen. ng mga ginagawa po natin. Amen. Yun po yung mga tupa. Amen. Mga ligaw na tupa. Kaya kailangan po talaga natin humayo. Hanapin yung mga wala pa sa loob ng bakuran. Amen. Kailangan natin akayin. Amen po ba? Kasi maraming ligaw na tupa. Alam niyo ba yung ligaw na tupa? Maaamo sila. Amen. Kaso nagkalat sila. Ngayon kailangan silang tipunin. Amen. Amen po. Kailangan silang tipunin, magkaroon ng pastol. Amen. Amen po ba? Kailangan nila pumasok sa pintuan. Sino yung pintuan? Si Kristo. O, ang pumapasok sa akin ay makakatagpo ng pastulan. Amen. Amen po. Amen. Kaya nga kailangan mong i-share si Kristo Amen. na pintuan. Amen po ba? Amen. Kapag nag-gospel ka dyan, nag-ibanghil ka, dala mo ang pangalan ng Kristo, pinapakilala mo. Amen. Hanapin mo si Kristo. Ngayon, papasok sila kay Kristo, makakatagpo sila ng pastulan. Amen po ba? Amen. Ang unang trabaho yung ebanghilista. Si-share niya ang gospel, kailangan po natin magsisi. Palikuran ng kasalanan, pabautismo po tayo sa pangalan ni Jesus. Ngayon, naniwala ngayon yung tao, magpapabautismo. Papasok na siya sa pintuan. Amen. Sino yung pintuan? Si Kristo. Ngayon, nahanapan siya ni Kristo ng sapsapan. Di ba? Hanapan kanya ng yung luntian na damo. Makakatagpo siya ng pastulan. At sa pastulan na yun, may pastor doon. May pastor. Amen po ba? Amen. Ikaw na ligaw na tupa, ipagkakatiwala ka niya dun sa mabuting pastor. Amen. Pero may pinakapunong pastor, si Kristo po yun. Amen. At yung pinakapunong pastor, meron siyang pinamumunuan. Amen. Amen po ba? Ngayon, hanapin mo yung mga pastor na pinamumunuan ni Kristo. Amen. Amen po ba? Amen. Madali lang pong mahanap yun. Kung ang tinuturo ng pastor na yun ay katuruan ni Kristo. Amen. At kapag tinuturuan ka ng pastor na yun, nakikita mo sa sarili mo, nababago ka. Amen. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Eh, talagang mababago ka kung magpapaturo ka. Amen. Pero kung ikaw yung tinuturuan din, at ayaw mo rin magpabago, hindi rin po. Amen. Amen. Nakuha po ninyo. Ang trabaho natin na nandito, nataon ko na yung pastor nyo, si Pastor Mark, Amen. at kayo yung tinatawag na pinagkatiwalang tupa kay Pastor Mark. Amen. Ang teamwork po natin, magtuturo po ako, kayo naman po yung magpapaturo. Amen. Pag hindi nangyari yung teamwork natin na yan, wala pong mangyayari na maganda. Amen po, mag-aaway tayo. Hindi tayo magkakasundo. Pero kapag nagturo si Pastor Mark, sumunod ka, pansinin mo yung sarili mo. Ikaw yung taong ang bilis ng spiritual growth. Glory to God. Amen po. Yung mga tinuturo ko sa inyo na wisdom, knowledge, hindi po galing sa akin, galing din po sa Diyos. Amen po. Amen. 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 Ngayon, dapat hindi tayo, magkaroon tayo ng teamwork. Magtuturo ako, magpapaturo ka. Amen. Amen po. Para saan pa kung nagkaroon ka ng pastor, kung hindi ka naman magpapaturo? Ganit din.
Para saan pa ba? Nag-religion ka pa. Kung sariling buhay mo lang din naman ang susundin mo. Sariling pananaw mo ang susundin mo. Napaupo ninyo? Para saan pa kung tinanggap mo si Kristo? Sabi mo, tinatanggap ko si Kristo sa aking puso. Pinapapasok ko siya. Tapos, pagkatapos nun, sarili mo pa rin ang sinusunod mo, hindi si Kristo. Para saan pa yun? Napaupo natin? Amen. Nagiging sinungaling tayo eh. Sa salita, tama yung sinasalita natin. Pero sa gawa, nagiging sinungaling tayo sa gawa. Sabi mo, oo. Pero yung gawa mo, hindi. Ayan. Ayan. May kasalanan ko eh. Okay na. Ayan. Amen. Nagiging sinungaling tayo sa yung salita natin, hindi tumutugma sa gawa natin. Sabi mo, nagsisisi na ako. Pero pag tinignan yung gawa, hindi naman talaga. Titigil na ako sa ganito. Pero pag tinignan mo yung gawa, hindi naman talaga. Amen. Pastor, nagwalis na ako. Pag tinignan mo yung gawa, daming galat. Hindi naman talaga. Amen. Nagwalis ka, pero ang tanong yung napagdoon. Pastor, nagpunas na ako. Pastor. Huwag natin ugaliin po yung ganun. Okay tayo sa salita, tapos sa gawa, sumasablay po tayo. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Kasi nakakasanayan po natin yun. Magaling lang tayo sa Pastor. O, amang Diyos, huwag na kay Pastor. Amang Diyos. Tatalikuran ko na si ganito. Pero hindi mo naman talaga tinalikuran. Amang Diyos. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Bakit natin kailangan gawain para mapatunayan totoo ang salita ng Diyos? Amen. Amen po. Amen. Kapag hindi mo ginagawa ang salita ng Diyos, ibig sabihin, hindi ka naman talaga naniniwala. Hindi ka naman talaga nananampalataya. Amen po. Amen. Ang totoong may pananampalataya, ginagawa niya. Gusto niyo ng katunayan? Kung hindi naniniwala, hindi nananampalataya, si Noe, na maging peke. Uulit-ulitin ko po, maraming itataboy sa paghuhukom. Hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Amen. Amen po. Amen. Ang maliligtas, yung mga sumunod sa kalooban ng Diyos Ama. Amen. Amen po. Amen. Kasi kapag hindi ka sumunod sa kalooban, ano ba yung kalooban ng Diyos Ama? Yung turo ni Kristo. Amen po ba? Amen. Sabi ng Panginoong Yesus, Panginoon kayo ng Panginoon. Tinatawag ninyo akong Panginoon, pero hindi niyo naman sinusunod ang aking mga utos. Ha? Amen. Sabihin niya sa paghukom, hindi ko kayo kilala. Sapagkat masasama ang inyong. Bakit masasama? Hindi mo naman ginagawa ang utos ni Kristo. Amen. Kahit magasgas po yan na ituro ko dito sa pulpito. Amen po. Amen. Kahit paulit natin yan ituro dito sa pulpito. Kahit yan ang mamaster natin. Amen po ba? Parang bayang magiliw. Amen. Ay lupang hinirang. Napaulit-ulit na kinanta sa eskwelahan na master po natin. Amen. Ganon din tayong Kristiyano. Kahit ma-master natin yan, paulit-ulit. Ngayon, pag na-master mo yan, grabe na yan. Alam na alam mo yung pasikot-sikot sa salvation, tapos hindi mo pa nagawa, matigas ka na yan. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Kailangan, kapag punong-puno ka ng kalaman patungkol sa salvation, patungkol sa kabanalan, patungkol sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, dapat ikaw yung taong nangunguna na nakikita sa iyo yun. Amen. Amen? Kasi alam mo na eh. Amen. Amen po ba?
dapat yung alam mo, magbunga ng paggawa. Mangmang ka kapag kuwan, alam mo, hindi mo ginawa. Alam mong ikaliligtas mo yun, hindi mo ginawa. Amen po ba? Kamangmangan po sa Diyos yun. Ang marunong sa Diyos, yung sumusunod sa kanyang utos. Nananatili siya sa Diyos. Amen po. Okay. Romans 6, doon pa rin po tayo. Chapter 6, verse 22. Ngunit ngayong pinalayan na kayo mula sa kasalanan at naging alipin ng Diyos. Hallelujah. Sana magising yung mga ngaral na wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Naliligtas tayo sa pananampalataya. Wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Tama po yun. Kulang lang ng pagpapaliwanag. Pinalayan na kayo. Amen po. Totoo po yun, pinalaya. Saan po tayo pinalaya? Ako po ninyo, saan po tayo pinalaya? Tama po yung sinasabi ng mga ngaral na yun. Pero hindi kinukumpleto eh. Nakakampante tuloy yung tao ngayon. Eh wala, pinalaya na tayo sa kautusan, malaya na tayo gumawa ng kasalanan. Hindi naman lahat naunawaan ka agad. Amen po ba? Amen po ba? Kaya, yung mga guro, hindi dapat hangarin ng lahat na maging guro. Kasi hahatulan ng mas mahigpit, mas mabigat. Kasi kapag yung pagtuturo mo, inagbunga ng pagkampante ng isang tao sa kasalanan. Kailangan yung pagtuturo mo magbunga ng pagtalikod sa kasalanan. Eh yung pagtuturo mo, napakampante pa yung tao. Malaking kasalanan po yan sa Diyos. Delikado tayo. Tama po yun. Pinalaya na kayo, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Tama po yun. Amen po ba? Pero kulang ng pagpapaliwanag. Naliligaw yung tao. Ngayon, dahil alam niya, wala na sa ilalim ng kautusan. Sumuway ng sumuway. Kasi wala na nga sa ilalim ng kautusan. Nakuha po ninyo? Amen. Saan kaya pupulutin yung tao na yun? Babalik po tayo dun sa itinabuhi ni Kristo. Hindi ko kayo kilala sapagkat masasama ang inyong mga gawa. Kahit sabihin ko sa inyo, magasgas yan, yung sinasabi ko. Paulit-ulit akong magbababala. Marami pong itataboy sa paghuhukom. Kaya pumili kayo ng tagapagturo na ang ituturo sa inyo magsisi. Tumalikod sa kasalanan. Kasi uulit-ulitin ko, marami pong itataboy. Tinatawag natin sarili natin born again Christian, pero wala naman talagang nagbago sa atin. Maraming itataboy. Amen po ba? John 3:3. Napapulin nyo? Kahit magasgas po yan. Amen po. Yung iglesyang ito, diyan po tayo tutok sa pagtuturo ng tunay na pagbabago. Glory to God. Ayaw po ni Pastor Mark na marami sa atin ng itaboy balang araw. Amen po. Amen. Sa atin din ang pagtuturo natin palagi ng tunay na pagbabago. Hallelujah. Sana ganun karami din yung tunay na nagbago. Amen. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Ngayon, sa tindi ng pagtuturo natin ng tunay na pagbabago, ikaw pa rin yung taong hindi nagbago, ang tigas-tigas mo. Kaya hindi ka matiniman ng salita ng Diyos kasi matigas ka. Amen po. Pero kung ikaw yung tao na pag natatamaan ka, hindi na ako tatamaan sa sunod, babaguhin ko na. Sunod, hindi ka natatamaan kasi nga wala ka na doon. Amen po. Amen. Ngayon, ikaw yung taong laging ginigising. Ayaw mo magising. Bakit? Gusto mo masarap matulog.
minamahal mo yung kasalanan na yun. Amen po ba? Pasalamat kayo may pastor. Glory to God. Pasalamat kayo may pastor na masipag manggising. Kahit magalit, dumami ang magalit kay pastor. Amen. Hindi magsasawang manggising si pastor. Amen. Kasi kasalanan po sa amin kapag hindi kami nanggising. Amen. Amen po. Amen. Kasalanan namin kapag yung mga itiniwala sa aming kaluluwa, ang daming napahamak, kasalanan po namin yan. Anong klase kang tagapagturo? Bakit napahamak yung mga itiniwala sa iyo? Ano kang klaseng tagapagpakain? Kunyari, ikaw ay tiniwalaan ng isang amo. O pakainin mo yan mga manok na yan ha. O ano pang hayop na yan, pakainin mo yan ha. Ito yung pagkain. Anong klase ka na tagapag-alaga na pumayat yung mga alaga mo? Ibig sabihin, naging tamad ka. Andyan na yung pagkain eh. Naging tamad ka pa na. Andyan na yung, nakaready na yung pagkain. Hindi mo pa ipinakain. Naging tamad ka sa pagpapakain. Ngayon, spiritual, ano yung pinapakain ko po sa inyo? Salita ng Diyos. Ngayon, kung payat ka pa rin, ibig sabihin, kahit na anong saboy sa'yo ng pagkain, hindi mo kasi kinakain. Amen po ba? Amen. Nakita na ba kayo ng hayop na tamad kumain? Kahit naman sagana, may mga asong ganun, di ba? Amen. Fried chicken na nga, ayaw pang kumain. Ako po. Amen po. Nakatagpo na po ba kayo? Ako nakatagpo na ako ng ganun eh. Amen. Sarap na ng ulam, ayaw pa rin kumain. Ngayon yung aso na yun, nakita mo, butot balat. Amen. Mainggit ka pa eh. Sarap na nga ng ulam. Kasalanan na kaya ng nagpapakain. Kasalanan pa kaya ng nagpapakain. Hindi na po. Kasalanan na ng pinapakain. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Okay. Pwede tungulit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin ng Diyos. Saan po tayo pinalaya? Sa kasalanan. Amen po. Bakit tayo malaya sa kautusan? Kasi hindi na po tayo gumagawa ng labag sa kautusan. Unawain po ng may pangunawa. Hindi na tayo nasasakop ng kautusan. Kasi ang kautusan para lamang sa mga pasaway. Magbasa po kayo ng Bible. Ang kautusan para lamang sa mahilig lumabag. Amen po ba? Amen. Gusto mong hindi ka na mapailalim ng kautusan? Huwag ka nang gumawa ng labag sa kautusan. Ganito yan. Para hindi ka na utusan. Hallelujah. Hindi ka dito, CJ. Si CJ, masipag na bata. Amen. Masipag na bata po si CJ. Ngayon, wala na siya sa ilalim ng kautusan ng kanyang nanay. Amen. Ibig sabihin, hindi na niya kailangan utusan. Kasi masipag na siya. Hindi niya na kailangan utusan magsaing, maglinis, ano pa, kumain ng marami. Nako po ninyo, kapag hindi ka na inuutusan, wala ka na sa kahit namin ng kautusan. Kusa ka nang gumagawa. Laliman po ninyo yung pangunawa ninyo. Amen. Unawain na may pangunawa. Para hindi ka na mapailalim sa mga taong utos ng utos, huwag mo nang hintayin utusan ka pa. Amen. Ayaw mong nauutusan ka, gawin mo na kaagad para hindi ka nautusan. Amen. Ikaw yung taong ma-pride. Ayaw mong nauutusan. Kung ayaw mong nauutusan, gawin mo na kasi.
Nakuha po ninyo? O, sige, salamat. Kung ikaw yung tao na ayaw mong nauutusan, huwag mo nang hintayin utusan ka. Gawin mo na para hindi ka nautusan. Nakukuha po ba? Amen. Kasi minsan, nasasaling pa yung pride mo eh. Inutusan ako palagi ah. Yung makita, utos. Kung ayaw mong nautusan, gawin mo na kagad para hindi ka na mautusan. Ngayon, sa ganung paraan, wala ka na sa ilalim ng kautusan. At kung ikaw yung gumagawa ka agad bago utusan, hindi ka na nga mautusan eh, kasi ginagawa mo na. Wala ka na sa ilalim ng kautusan, nasa ilalim ka na ng katwiran. Amen. Amen. Ha? Ang kautusan po, ginawa lang talaga sa tao pasaway. Pagpapaalala yan na ito dapat ang gawin mo. Ito. Nakuha po ninyo? Amen. Para lang sa mga taong suwain ng kautusan. Ngayon, wala po tayo doon kasi tayo po yung mga taong kahit hindi na utusan, gumagawa na po tayo. Amen. Wala ka na sa ilalim ng kautusan. Tuloy natin. Ngunit ngayong pinalayan na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos. Amen. Alipin na tayo. At ang alipin ng Diyos, may kusang palo sa paggawa ng mabuti. Hindi po na kailangan utusan gumawa ng mabuti. Amen. Kaya nga wala ka na sa ilalim ng kautusan. Amen. Naunawaan po ba? Amen. Lawa ka ng pangunawa, unawain na may pangunawa. Kaya tayo na wala na sa ilalim ng kautusan, hindi na tayo saklaw ng kautusan. Kasi hindi na natin kailangan utusan. Ganyan dapat ang pangangaral, glory to God, ng mga taong nagsasabi, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Para hindi ma-misinterpret ng taong nakikinig. Wala na sa ilalim ng kautusan. Malaya na pala akong gumawa ng masama. Yung tao tuloy nakampantis na hindi mag-grow. Nakuha po natin. Amen. Hahatulan kaming mga guro. Hahatulan kami ng mas mabigat. Base sa aming pagtuturo. Amen. Pwedeng sabihin sa amin ng Diyos, turo ka ng turo, walang nagbago. Anong klaseng pagtuturo yung ginawa mo? Ako po natin. Amen. Turo ka ng turo, walang nagbago. Gagraduan kami ng Diyos. Anong bunga ng pagtuturo mo? Kumampante yung tao sa kasalanan o nagbunga ng pagsisi? Ulitin ka po, iba po yung condemning tsaka conviction. Amen. Amen po. Amen. Iba yung condemning tsaka conviction. Yung condemn, masama ka na. Hindi ka nakarapat-dapat sa Diyos. Trabaho ni Satanas. Yung conviction, kailangan mo magsisi. Lumapit ka sa Diyos. Conviction. Amen po ba? Kaya maunawaan po yan ng Kristiyano. Kasi ginagawa rin yung lisensya ng mga taong ayaw magpatama eh. Amen. Yung turo mo, condemning kasi yung turo mo eh. Ayaw mo lang magpatama. Kaya yan ang bukang bibig mo. Amen po. Amen. Humanap ka ng tagapagturo na kapag napapakinggan mo may conviction. Amen. Kailangan kong magbago, kailangan kong magsisi. Kailangan kong lumapit sa Diyos. Kailangan ko na talagang aksyonan yung sarili ko. Conviction. Hindi siya condemning. Amen po ba? Hindi tayo nagko-condemn, kundi nanggigising. Amen po ba? Bakit tayo nanggigising? Ayaw natin ng maraming maitaboy balang araw. Ulitin ko, kahit ulit-ulit ko yan mabanggit. Ayaw natin maraming itaboy Amen. sa paghuhukom. Hindi ko kayo kilala.
sapagkat masasama ang inyong mga gawa. Kampante ka sa sarili mo. Maliligtas ka kasi sinasabi mo nananampalataya kay Kristo. Tapos mabibigla ka na lang, hindi ko kayo kilala. Gusto ba natin mapasama sa ganoon? Sinong gusto? Taas ng kamay. Ako. Sabihan tayo ng Diyos. Sabihan tayo ng Panginoong Yesus. Hindi ko kayo kilala. Ang dami mong pinalayas na masamang espiritu. Ang dami mong pinangaralan. Ikaw ay masipag mag-evangelize. Masipag ka rin naman. Masipag ka mag-evangelize. Masipag ka rin gumawa ng kasalanan. Masipag ka magpalayas ng masamang espiritu. Masipag ka rin gumawa ng kasalanan. Sino yung mga isusuka ng Diyos? Anong klaseng pananampalataya ang isusuka ng Diyos? Yung maligamgam. Sala sa init, sala sa lamig. Amen po. Kaya kung ikaw nga ay susunod, ituto mo na. Amen. Amen po. Amen. Ituto natin. Kaya nga, matindi po yung pagtuturo natin tungkol kay Kristo. Amen. Amen po. Amen. Kailangan mapag-aralan natin Amen. yung tungkol kay Kristo. Mailipat tayo sa liwanag. Galing tayo sa dilim, mailipat tayo sa liwanag. Pag galing ka sa masamang ugali, mailipat ka sa mabuting ugali. Amen. Galing ka sa pagsisinungaling, mailipat ka sa katapatan. Amen. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Ako ayokong may taboy. Talagang sabihin ko po sa inyo, ayokong may taboy. Amen. Amen. Huwag pong tutulog-tulog. Amen po. Amen. Siya na rin lang nakakilala tayo sa Diyos, sa Panginoong Yesus. Huwag na tayong babalik pa sa dati nating gawain. Amen. Amen po ba? Amen. Tuloy-tuloy na po ang pag-alab. Amen. Huwag yung aalab, lalamig, aalab, lalamig, aalab. Ayaw po ng Diyos yun. Kailangan ikaw yung Kristiyano na ang direksyon mo pataas. Hindi yung para kang ganyan. Para kang alon sa dagat. Amen. Ang gusto ng Diyos, papunta ka sa direksyon niya. Nasaan ba ang Diyos? Sa taas. Amen. Ha? Amen. Ang Kristiyano, ganyan. Ang gusto ng Diyos na direksyon, ganyan. Pataas, kasi nandun siya sa taas. Yung iba namang Kristiyano, ganyan. Alab, lalamig, alab, lalamig, alab, lalamig. Yung ibang Kristiyano naman, hindi pa ganun. Kundi direksyon talagang ganun. Saan kayo? Sa ganoon? Sa ganyan? Masarap sa church? Hindi masarap sa church. Balik ako. Sarap na naman sa church. Magsisi na naman ako. Ay, makakamiss na naman ng sigarilyo, alak, babae. Balik na. May Kristiyano naman, umalab. Tapos, ganoon. Saan po ang gusto ninyo? Diretso. Dito tayo. Mag-grow tayo. Amen. Doon tayo sa direksyon na papunta sa Diyos. Amen. May natutunan po ba? Amen. Hindi po tayo tinuturuan para walang matutunan. Amen. Tinuturuan tayo para may matutunan at meron tayong may sagawa. Amen. Hindi tayo maligaw. Amen. Hindi tayo maitaboy balang araw. Amen. Dahil ayokong maitaboy, kayo din ayoko rin kayong maitaboy. Amen. Damay-damay tayo. Amen. Sinong gusto dito maitaboy balang araw? Wala po. Sabihin mo. Sabihin mo, sasabihin ni Joel, Amang Diyos,
Hindi nyo ba nakita yung sipag ko sa pag-evangelize? Ay, nakita ko. Ay, pero nakita ko rin yung kasalanan mo eh. Pinagsabay mo eh. Ah. Pinagsabay mo eh. Amen. Oh. Mahal mo si Satanas, mahal mo rin ako. Ay, ayaw ko ng ganyan. Amen. Ang gusto ng Diyos, siya lang. Amen. Di ba? Kaya dapat makilala natin ang Diyos natin mapanibuguin. Amen. Amen po ba? Dapat siya lang ang paglilingkuran mo, hindi sabay. Kahit ikaw may asawa ka. Asawa mo na, asawa pa ng gusto mo. Hindi mo tatanggapin yun eh. Pero meron din taong tumanggap, di ba? Pero hindi ganun ang Diyos eh. Amen. Di ba? Amen. Iba ang ugali ng Diyos. Nakuha po natin. Amen. Tuloy natin. 22. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos. Alipin na po tayo ng Diyos. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin ang sinusunod na natin, kalooban na ng Diyos. Hindi ng kasalanan. Amen. Yung kasalanan, nung sinusunod natin, nagbunga ng kamatayan. Amen. Ngayon, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, magbunga ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen po ba? Amen. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo ay isang buhay. Amen. Kinig yung may pandinig. Amen. Dapat ganito yung nagtuturo. Glory to God. Amen. Hindi ko po tinataas yung bangko ko, nagigising lang po ako. Amen. Dapat ganito yung nagtuturo na pinalaya na kayo sa kautusan. Dapat ituro nyo ng matindi. Hindi ma-misinterpret ng mga tao. Para hindi makampante sa kasalanan. Amen. Amen po. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo ay isang buhay na banal. Makinig ang may pandinig. Ano natamo natin? Isang buhay na banal. At ang ibinubunga nito ay yung buhay na banal, anong binubunga? At ang binubunga nito ay buhay na walang hanggan. Sarap pakinggan mo. Ano? Amen. Na yung buhay na banal na tinanggap natin kasi pinalaya tayo sa kasalanan. Di ba? Pinalaya tayo sa kasalanan, nagkaroon tayo ng buhay na banal. At ang ibinubunga nun, buhay na walang hanggan. Sarap pakinggan. Amen. Pero ayaw natin pakinggan yung itataboy tayo. Kaya matindi po yung pagtuturo natin. Amen. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Kung baka gusto nyo yung itataboy. Sino din ang gusto tataboy? Ulit ito, ayaw ko. Kayo, gusto nyo, ayaw nyo. Ayaw ko. Ayaw. Kaya makinig ang may pandinig. Amen. Ang tunay na may pandinig, nakikinig, sumusunod. Amen. First John. Second John. Dito po tayo magtatapos. Maigli lamang po itong aklat na ito. Itong second John. Ayan, maigli lang siya. 1 page lang siya. Ayan. Ikalawang sulat ni Juan. Dito po tayo magtatapos. Second John. Verse 1. Chapter 1 lang po yan. Wala na nga eh. Mula sa matandang pinuno ng iglesia. Para sa hinirang naginang at sa kanyang mga anak na tunay kong minamahal. Hindi lamang ako kundi, sino po nagsasalita dito? Si Apostol Juan. Amen po ba? Mula sa matandang pinuno ng iglesia. Si Juan po ay isa sa mga matanda, ibig sa elder. Amen. Amen po ba?
Para sa hinirang na ginang, kanino niya sinulat ito? Sa ginang na hinirang, babae po. Amen. Para sa hinirang na ginang at sa kanyang mga anak, na tunay kong minamahal. Hindi lamang ako, kundi ang lahat ng nakakaalam ng katotohanan ay nagmamahal sa inyo. Verse 2, sapagkat ang katotohanan ay nasa atin ngayon at magpakailanman. Sino yung katotohanan na yan? Si Kristo po. Amen po. 3. Sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig, ipagkakaloob sa atin ng Diyos, Ama at ni Hesus Kristo na anak niya ang pagpapalahabag at kapayapaan. Verse 4, ano pong title? Ang katotohanan at ang pag-ibig. Verse 4, labis akong naganap nang makita ko ang ilan sa iyong mga anak na namumuhay sa katotohanan. Yan po ang kasiyahan namin mga lingkod ng Diyos. Tandaan po ninyo yan. Yan po ang kasiyahan namin. Yung makita namin na yung mga tinuturuan namin, pinapadalahanan namin sa matuwid. Amin po ba? Amen. Minsan ganun kami mga lingkod ng Diyos. Hindi lang minsan. Alam mo yung ayaw mo nang tumingin doon sa taong pan. Yung oo, kung mamimili ka lang ng panonoodin, pipiliin mo yung taong matutuwa ka. Totoo po yan. Pipiliin mo. Kung ikaw ay magpapakain ng may alagang itik, bibi, o kahit ano pang hayop, tuwang-tuwa ka dun sa kwan, sa yung pinakain mo. Amen. Ayaw mong titigan. Kasi kapag tinititigan mo, nalulungkot ka kasi. Ganun din ang Diyos eh. Ang Diyos. Pag tinitigan niya yung tao na sobrang na niyang minahal, sobrang nagpakita ng himala, sobrang pinagaling pa niya, nagpakita ng himala, nagsugo pa ng lingkod niya para aralan, tapos wala ipik. Hindi mananatili ang mata niya sa tao na yun. Amen. Hahanap siya ng tao na matutuwa siya. Ito si Sarah. Talagang masunurin ko. Pag-gising pa lang, nakaluhod na sa akin. Sa tingin ninyo, ibabaling ng Diyos yung mata niya dun sa taong pan. Pag-gising pa lang, alak na kagad. Pag-gising pa lang, tungit na kagad. Pag-gising. Nakuha po ninyo? Hahanap siya ng tao na panunuorin niya na magpapangiti siya. Amen po ba? Amen po ba? Sara tayo. Verse 5. At ngayon, ginang. Babae po ito itong pinipilinan ni Apostol John. At ngayon, ginang, hinihiling ko sa iyo na magmahalan tayong lahat. Hindi ito bagong utos, kundi isang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. Ano po ang pinakamataas sa lahat? Pag-ibig. Amen. Verse 6. At ganito ang pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa mga utos ng Diyos. Ano yung pag-ibig na binabanggit ni Apostol Juan? Mamuhay tayo ng ayon sa mga utos ng Diyos. Ano yung binasa natin kanina? Kung sinusunod ninyo ang mga utos ng Diyos, nananatili kayo. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Kaya kung gusto nating connected tayo palagi sa Diyos, tayo yung Kristiyanong nasunod sa kanyang utos. Ang pagharap, paulit na rin itong binabagit ni Pastor Mark, ang pagharap sa Diyos ay pagtalikod sa kasalanan. Ang pagtalikod sa Diyos ay pagharap sa kasalanan. Kaya kung gusto mo lagi ka nakaharap sa Diyos, nakasunod ka sa Kanya. Amen. Amen po. Amen. At ganito ang pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa mga utos ng Diyos.
ito ang utos na ibinigay sa inyo noon. Pang-una, mamuhay kayo ng may pag-ibig. Kasi kapag namumuhay kayo may pag-ibig, malabong mong pagnakawan ng kapwa mo. Malabo mo yung patayin. Malabo mo yung saktan. Malabo mo yung martilyuhin. Malabo mo yung tagain. Kasi mahal mo yun. Amen po. Yan ang pinakasentro ng kautusan. Amen po ba? Amen po. Amen. Pero kung ikaw yung taong walang pag-ibig, hindi nataniman ng pag-ibig ng Diyos, lahat ng kasamaan pwede mong gawin sa kapwa mo. Kasi hindi mo nga mahal eh. Amen po. Amen. Okay. Verse 7. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya. Ayan. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya. Ayaw nilang kilalanin na si Jesucristo'y dumating bilang tao. Ano pong ibig sabihin yan? Dumating siya bilang tao. Ibig sabihin, hindi siya tao dati. Siya Diyos na nagkatawang tao. Amen po ba? Ayaw nilang kilalanin na si Jesucristo'y dumating bilang tao. Amen po. Amen. Okay. Ang ganoong tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawalang saysay ang aming pinagpaguran. Hallelujah. Sana maramdaman niyo yung puso ng mga lingkod ng Diyos. Amen po. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawalang saysay ang aming pinagpaguran. Sa halip ay lubusan ninyo makamtan ang gantimpala. Amen. Ordin po, ayaw ko po isa man sa atin ay maitabo. Amen. Amen po. Lahat po tayo, sikapin po natin. Amen po. Amen. Na makatakas sa pagiging taking Kristiyano. Amen. Yan lang naman yan eh. Kailangan hindi po tayo maging peking Kristiyano. Lahat po tayo maging tunay na Kristiyano. Amen. Amen po. Amen. Verse 9, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo. Hallelujah. Amen po. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay wala sa kanya ang Diyos. Kaya nga, sinisikap po natin, amen po ba, na sa turo po tayo ni Kristo lumalim. Amen po. Amen po. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay wala sa kanya ang Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo, ay nasa kanya ang Ama at ang Anak. Amen. Amen. Meron pa bang hindi naniniwala kay Pastor dito? Sa kabila ng narinig ninyo, si Kristo, si Kristo, si Kristo, si Kristo. Meron pa ba? Hindi naniniwala. Amen. Amen daw, sana nyo. Wag po tayong magsawa na laging si Kristo ang naririnig natin sa iglesia nito. Amen po. Ulitin po natin. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay wala sa kanya ang Diyos. Hallelujah. Kaya nga, talagang assignment na lagi kong sinasabi sa inyo, basahin ninyo Mateo, Marcos, Lucas, John. Amen. Amen po. Amen. At yung gawa, Roma, yan, diretso yan. Yan na yung paraan ng apostol kung paano na ipangaral ng katuruan ng Kristo. Amen. Amen po ba? Pero dun nyo talaga unang makikita yung turo ni Kristo sa Mateo, Marcos, Lucas, John. Amen. Application na yung mga sumunod na application na yun. Kanya-kanya na silang paraan kung paano nila ipangaral ang katuruan ni Kristo. Amen. Amen po ba? Amen. Kasi
Yung ituturo ng mga apostol, yung mga sumunod na aklat, nakabase din sa turo ni Kristo. Amen. Amen po ba? Amen. Kasi kapag lumayo ka sa katuro ni Kristo, delikado. Amen. Amen po. Amen. Ang hindi nalatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay wala sa kanya ang Diyos. Delikado. Amen po. Kaya, matindi ang pag-aaral natin ng katuruan ni Kristo. Amen po. Amen po. Hanggat naririnig ninyo ang turo ni Pastor, katuruan ni Kristo, maniwala kayo. Pag lumayo na po si Pastor sa katuruan ni Kristo, huwag na po kayong maniwala. Idadamay lang po kayo ng Pastor. Amen po. Pero hanggat nakikita ninyo si Kristo sa tinuturo ni Pastor, kaya maniwala kayo. Amen po. Ang hindi na nanatili sa turo ni Kristo, kundi nagdadaragdag dito, ay wala sa Kanya ang Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo, ay nasa Kanya ang Ama at ang Anak. Verse 10, sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Ni huwag ninyong batiin, sapagkat ang bumabati sa Kanya ay nagiging, ito yung sagot, Sister Ebon. Yan. Sapagkat ang bumabati sa Kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Bakit hindi dapat tanggapin? Nakakahawa. Amen po. Amen. Pero kung ikaw yung Kristiyano na mas maalam pa yung alam mo kaysa alam niya na nakakahawa, kaya nga ang payo sa inyo ni Pastor, magpakaalam. Amen. Para kahit kanino kayo dumikit, hindi kayo ang nahawaan, kundi kayo ang nangahawa. Amen. Amen po ba? Amen. Alam niyo yung kwan, ikaw dapat yung sisiran, tapos namalayan ng tao, siya pala yung sinisiran. Nakuha ninyo? Ikaw dapat yung, tao po, magsishare po kami ng kwan, gospel. Yan. Sige. Amen. Tapos pagbukas, pinauna mo muna siya. Tapos maya-maya, ikaw na pala yung nag-share sa kanya. Tapos maya-maya nagpapasalamat sa'yo. Salamat po. Akala ko ako po yung nakuha po ninyo? Amen. Kaya lang naman pinapaiwas dito ni Apostol Juan. Baka alam pa niya yung level of faith ng ginang na ito. Baka madala pa. Amen po ba? Amen. Amen po. Baka madala pa. Amen. Kahit ako, kung alam kong si Kwan, kung alam ko si Jaja, yan. Kung alam kong madadala pa siya ng barkada niya, Jaja, hindi pa sapat yung alam mo ha. Huwag ka munang dikit-dikit doon. Kasi parang ikaw yung naaaralan eh. Magpaalam ka dyan ha, para pag lumit ka doon, hindi na ikaw yung aaralan. Ikaw na yung ikaw na mangangaral doon. Amen po ba? Delikado kasi. Ayun o. Sapagkat ang bumabati sa Kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Sino ang magkahawa? Ikaw ba o siya ang manghahawa sa iyo? Kaya napakahalaga na tayong mga Kristiyano umalam. Na kahit saan tayo pumunta, hindi tayo ang nahawaan, kundi tayo ang manghahawa. Kasi kung paano ang masama ay nakakahawa, ganun din ang mabuti. Amen po ba? Dapat laging sapat ang alam mo na makahawa ng mabuti. Hindi yung sapat yung lamig nila na patayin yung alam mo. Unawain na may pangunawa. Amen. Dapat sapat yung alam mo na makapagsindi ng mga ng mga basa. Yan. Amen po. Amen. Hindi yung sapat yung lamig nila para patayin yung alam mo.
Nakuha po natin, Amen. hindi natin sinasabing talagang umiwas tayo. Pero kailangan natin paghandaan. Amen. Amen po. Amen. 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 Kasi kakadikit mo sa mga sinungaling, sinungaling ka na rin. Amen. Kakadikit mo sa magnanakaw, magnanakaw ka na rin. Pero hindi habang buhay, nag-iwas ka doon. Amen. Kailangan mo magpakaalab para pagdikit mo sa mga sinungaling na yun, hindi ka ma-influensyan, ikaw yung kahit nag-iisa ka, 5 sila na sinungaling, nag-iisa ka na Kristiyano, sobrang alab mo, kaya mong paapuyin yung 5 na yun. Amen. Kung ikaw yung nagtatapang-tapangan, hindi ako mahawaan yan. Oh, pagdikit mo, sa una, may alab ka pa, pero hindi mo naman malayan, alam ni Kikwan yan, ni Pia. Amen. Di ba, Pia? Di, Pastor, ako makakahawa doon. One pa eh. Lumipas ang isang linggo, okay pa eh. Talagang masigasig. Nagbibigay pa ng libro eh. Tuwang-tuwa pa yung auntie niya eh. Kinikwentuhan ako ng auntie niya. Talagang nagbago na yung pamangkin ko. Tuwang-tuwa. Pero mga sumunod-sunod pang kinakausap na ako yung auntie niya. Pastor, nagsisisi ako na kinuha ko si Pia doon sa inyo. Mas mabuti pa bumalik siya uli doon. Kasi bumalik na siya sa dating barkada. Amen. Pero glory to God, nandyan po siya uli. Amen. Amen. Hindi siya nanatiling nandoon. Amen po ba? Amen. At hindi po natin nilalipin si Pia. Nalagaan po natin yan. Amen. Yan. Kasi yan sa mga asset. Pinakamaganda ng iglesia. Amen. Amen po ba? Amen. Kasi yan sa pwede natin maging armas barang araw. Amen. Kasi may armas siya eh. Ayan. Hindi na-gets ng iba. Okay. Hindi, isa siya sa kwan, magpapatuto. Amen po ba? Nang mga pumapasok dito, ay hindi naman talaga napapahamak, hindi napapabuti. Amen. Kaya ka lang napapasama kasi ikaw yung taong matigas ng ulo. Amen. Nakuha mo ninyo. Amen. Na grabe na ang pagtuturo sa iyo, kaya grabe na ang pinaparamdam sa iyong pagmamahal, grabe na sa iyo yung lahat na ginawa na sa iyo. Pero ikaw pa rin yung matigas. Amen. Ibig ko ba? Ibig sabihin ikaw na yung lupa na ginawa na lahat ng proseso, pero hindi pa rin tumubo sa iyo yung mabuting halaman. Amen po. Amen. Ngayon, kapag tinatamaan tayo, nasasaktan tayo sa ganung salita, umalis na po tayo doon. Para hindi tayo palaging nasasaktan. Amen po. Amen. Kailangan tayo yung Kristiyano na nag-grow talaga. Amen po. Amen po. Amen. Okay. Verse 12. Marami pa sana akong sasabihin. Yan. Parang sana akong sasabihin. Gabi na eh. Maraming pa sana akong sasabihin sa inyo. Ngunit, ayaw ko nang gumamit ng papel at tinta. Kaya, sa halip ako'y umaasang makapunta dyan at makausap kayo ng personal upang malubos ang ating kagalakan. Kinakamusta ka ng mga anak ng iyong kapatid na babaeng na hinirang. May mga babae pong hinirang. Amen po ba? Hallelujah. Okay. Glory to God. Nawa po'y meron kayong natutunan. Huwag po kayong magsawa sa
nakikinig. Sabay-sabay po tayo umakyat doon sa langit. Hindi sabay-sabay na maitaboy. Amen po ba? Okay. Ready po tayo? Sige po, minsan po tayong manalangin. Luhod po tayong lahat. Hora babaraya sekandaraya babaraya sekandaraya sekandaraya sukuroroya sekandaraya sek hararaya sekandaraya sukundoroya sukuro babaraya sekandaraya sek. O Diyos na buhay, banal, banal, banal at makapangyarihang Diyos na aming sinasamba. Pinapupurihan, niluluwalhati at niluluhuran. Tunay nga po, O Diyos, na Ikaw ay nasa iyong trono. Tunay nga po, Panginoon, na sabi mo sa iyong banal na salita, huwag kaming mag-atubili na lumapit sa iyong trono, O Diyos, at doon kami makakatanggap ng iyong kahabagan. O Diyos, salamat po sa gabing ito. Tunay nga po, Panginoon, na sinamahan mo kami sa buong maghapon. Labis po kami nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat iningatan mo kami. Naranasan po namin ang iyong pag-iingat simula pa lamang sa pagising namin sa umaga hanggang sa pag-uwi ng kalalakihan sa kanilang mga paghahanap buhay. Dakilang Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, kung nakitaan mo man po kami sa maghapon, na kami man po'y nakakumit ng pagkakasala, nakalabag man po kami sa iyong kalooban, dalangin po namin, O Diyos, na patawarin niyo po kami, linisin niyo po kami, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, hindi maging hadlang ito, upang sagutin mo ang aming mga panalangin. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy niyo po kaming tuwirin, kung kami man po'y lumalakad sa kalikuan, upang patuloy po kami, Panginoon, makalakad ayon sa iyong kalooban. Lord, sa gabi pong ito, nagpapasalamat po kami sapagkat libre po kaming humihinga. May kalakasan ng aming mga pisikal na katawan. Tunay nga po, Panginoon, ang lahat ng yun ay habag mo sa amin. Biyaya mo sa amin, O Diyos, kaya wala kaming dapat ipagmalaki sapagkat lahat ng bagay pinagkatiwala mo lamang sa amin. O Diyos na buhay, salamat po sapagkat ang aming hapagkainan ay laging may nakahain, O Diyos. Meron kaming malinis na tubig na naiinom. Meron kaming dinaramit, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na hindi dapat naming alalahanin ang lahat ng bagay sapagkat Ikaw ang magkakalob nito sa amin. Lord, sa gabi pong ito, nagpapasalamat kami lalong-lalo na, Panginoon, sa iyong banal na salita na patuloy pinagkalob mo sa amin na aming mapakinggan. Dalangin po namin, O Diyos, maging katiwa-tiwala kami nito, Panginoon. Sa gayon po, Panginoon, magkaroon ito ng bunga sa amin. Tunay nga po na inutusan mo kami, O Diyos, ng utos na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng aming mga sarili at mamuhay kaming palagi ayon sa pag-ibig. Lord, salamat po sapagkat, O Diyos, Ikaw ang unang nagparanas sa amin ito. Kaya, Panginoon, binigyan mo rin kami ng pagkakataong iparanas ito sa iba. Aming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, tinudulog din po namin sa Prophetess Josevina, ang buong sangay ng IPRM sa pangunguna ng iyong lingkod na ito, O Diyos. Patuloy niyo po silang pagpalain. Patuloy niyo po silang pagtagumpayin sa lahat ng gawaing iniaatang niyo po sa kanila, Panginoon. Nalangin po namin, O Diyos, ang patuloy na pag-iingat mo kay Prophetess. Patuloy niyo pong pagpuprovide ng lahat ng kanyang pangangailangan, lalong-lalo na po, Panginoon, na proteksyon sa lahat ng kanyang pinupuntahan. Dalangin po namin, O Diyos, patuloy niyo po siyang pasamahan ng iyong libo-libong mga anghel. Gayon din po, Panginoon, dalangin po namin na patuloy mo pa pong gamitin ang lingkod mong ito, O Diyos, maging ang kanyang nasasakupan sa ikaliligtas, Panginoon, ng marami pang kaluluwa. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo pong ibuhos sa kanila ang masaganang pagpapala na nagmumula sa iyo. Gayon din po, Panginoon, dinadalangin po namin ang nalalapit nilang anniversary. Patuloy niyo po silang pagtagumpayin. Patuloy niyo po, Panginoon, ipahayag sa kanila ang iyong kalooban, ang iyong mga layunin sa kanila, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, dinudulog po namin ang iyong lingkod na si Apostle Mark at ang kanyang pinangungunahan na United in Christ, Lord. Patuloy niyo po siyang bigyan ng karunungan at kaalaman, pag-iingat, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy niyo po siyang patatagin. Patuloy niyo pong ibuhos sa kanya ang mga karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, kung paano po kami pangungunahan, kung paano po kami po proteksyonan, at kung paano po kami palalaguin sa aming pananampalataya. O Diyos na buhay, dalangin po namin ang kanyang buong sambahayan. Ikaw po ang magpuprovide ng lahat ng kanilang pangangailangan. Simula po man po sa pagkain o anumang pangangailangan nila, Panginoon, dinadalangin niya sa iyo. Alam po namin, pinaranas mo sa kanya simula sa paglakad niya sa iyong kalooban. Hindi mo siya iniwan ni pinabayaan man. O Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, gayon din po dinadalangin po ng bawat isa
Noon, magpapabaka po nawa ng haliging apoy sa gabi at haliging ulap sa umaga. Gayon din po, Panginoon, ang mga mandirigma mong anghel na patuloy iingatan kami sa gabing ito, Panginoon. Lord, dalangin po namin ang bawat tahanan na isilyuhan mo ng banal na dugo ni Jesucristo. Gayon din po ang aming mga bakod. Dalangin po namin, Panginoon, hindi makapenetrate ang kaaway sa gabing ito, kundi po, Panginoon, ang banal na Santong Espiritu lamang. Lord, simula po sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, ay huwag niyo pong hayaang magkaroon ng sakit at karamdaman. Dalangin po namin, i-prepare niyo po palagi ang aming physical na katawan upang patuloy niyo po kami magamit ayon sa iyong kalooban. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Dalangin po namin ang iyong masaganang pagpapalang kapayapaan na sa aming pagtulog po, Panginoon, ay maranasan namin ang matulog ng matiwasay ang aming isip. At gayon din po, bumangon kami sa araw ng bukas na malakas ang aming mga physical na katawan. Lord, dinadalangin din po namin ang mga mahal namin sa buhay na hindi pa po nakakikilala. Dalangin po namin na gamitin niyo po kami para sa kanila. Dalangin po namin sa pagbabahagi po namin ng iyong banal na salita ay buksan niyo po, Panginoon, ang kanilang mga puso. Nang sa gayon po, Panginoon, isa rin po sila sa makakita ng iyong katotohanan. Amang Diyos na buhay, salamat po sa aming mga buhay na patuloy po kaming humihinga ng libre. Nakalalakad po, Panginoon, ng ang aming mga paasan mo kami dalhin. Tunay nga po, Panginoon, na ang lahat ng ito ay pagpapala mo sa amin. Maraming salamat po, Diyos, sa iyo pong lahat ng pagpuri, pagsamba at paglulahati. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tugal kilabor. Banal, dakila sa lahat. Kayo po ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Amen. Kayo po ang Diyos ng aming ninunong si Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Kayo po ang Diyos ng Israel. Hallelujah. Sa inyo po i-address ang aking panalangin, O Diyos. Hallelujah. Diyos na banal. Hallelujah. Diyos ng mga Diyos. Hari ng mga hari. Panginoon ng Panginoon. Amang Diyos ang mga taong ito ay aking itinataas, pinapanalangin. Ingatan niyo po sila sa lahat ng kanilang pupuntahan. Huwag niyo po nawahayaan na mawawala pa po sila sa inyong feeling. Amang Diyos, panatilihin niyo po sa kanilang puso, ang puso na handang sumunod sa inyong mga utos. Sapagkat napag-aralan namin na ang sumusunod sa inyong kalooban, sa inyong utos, ay nananatili po sa inyo. Amang Diyos, huwag niyo pong hahayaan isa man sa amin ay mahiwalay pa po sa inyo. Amang Diyos, patuloy niyo pong isugo, patuloy niyo pong kami pagabayan sa inyong banal na Santong Espiritu. Ituro sa amin kung ano po ang aming dapat gawain at hindi dapat gawain. Amang Diyos, maraming salamat po sa mga taong ito na pinagkatiwala niyo po sa akin upang alagaan ang kanilang espiritual. Amang Diyos, dalangin po, patuloy niyo po silang bigyan ng mga pangangailangan nila upang masunod ang inyo pong kalooban. Amang Diyos, huwag niyo po silang pagkakasakitin, maliban na lamang po kung ito po yung inyong loobin bilang pagtutuwid po sa kanila. Amang Diyos, salamat po. Maraming salamat. Pagpalain niyo po sila, siksik at liglig at umaapaw na pagpapala. Binabalik ko po sa inyo ang pinakamataas. Sa inyo lamang po ang mataas na papuri, O Diyos. Hallelujah. Tanging sa inyo lamang po. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin. Nagkakaisa po namin panalangin. Sa makapangyarihang pangalan ng Jesus. Amen. Bless ang muli po. God bless. To God be all the glory. Hallelujah. God bless IPRM. God bless United Glass. God bless us. God bless.
Basahin.